Ang kahon ay magaan, masyadong magaan. Iyon ang unang napansin ni Amihan habang hawak niya ang maliit at pelos na bagay sa kanyang nanginginig na kamay para sa ika-10 anibersaryo nila ni Leonardo. Ito na marahil ang sorpresa niya. Isang singsing. Isang mamahaling singsing. Batay sa resibong nakita niya, ilang saglit lang ang nakalipas. Pero habang dahan-dahan niyang itinataas ang takip, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Walang bigat, walang laman. Pagbukas niya, ang kanyang kinakatakutan ang tumambad sa kanya. Puting satin lamang ang nandoon. Walang kumikinang na diamante. Walang kahit anong hiyas. Isang kahon na walang singsing. Masakit. Tila isang sampal na hindi niya nakita ang pagdating. Kaninang umaga lang, puno siya ng pag-asa. Nagising siya bago pa man tumilaok ang mga manok. Ipinagluto si Leonardo ng paborito nitong almusal. Sinangag na may bawang, tuyo, at itlog na pula. Ang bango ng bagong saing na kanin at pritong isda ay bumalot sa buong kusina. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng isang masayang tahanan. Inakyat niya ang tray sa kanilang silid. Maingat na inilapag sa tabi ng kama. "Sir Leonardo!" Gising niya rito na may ngiti. "Happy anniversary po!" Bahagya lamang idinilat ni Leonardo ang kanyang mga mata. Mas nakatuon pa ang pansin sa cellphone na agad niyang dinampot. "Okay?" sabi niya. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "May lilate ako sa meeting. Pakiplansa na lang yung itim kong suit." Nawala ang nanggiti ni Amihan, pero pilit pa rin niyang pinasigla ang sarili. "Kumain ka na muna. Inihanda ko. Mamaya na, maliligo na ako." Bumangon ito at dumiretso sa banyo. Iniwan si Amihan na nakatayo roon, katabi ang almusal, na unti-unting lumalamig. Ganoon naman palagi. Sa loob ng 10 taon, nasanay na siyang maghintay. Nasanay na siyang umunawa. Nasanay na siyang magbigay nang hindi humihingi ng kapalit. Pagbaba niya, naroon na sa hapagkainan ang biyenan niyang si Doña Corazon. Nakataas ang isang kilay habang tinitingnan siya. Aga-aga, amoy isda ang buong bahay. Hindi ka ba nahiya sa mga kapitbahay? Bungad nito sa kanya. "Kaya hindi umuunlad ang buhay ng anak ko. Hinahatak mo pababa." "Naghanda lang po ako ng almusal para kay Leonardo, Mama." Mahinang sagot ni Amihan. "Huwag mo akong tawaging Mama. At anong silbi ng inihanda mo kung hindi naman niya kinain?" Humigop ng kape si Doña Corazon, ang mga matay puno ng pangmamaliit. 10 taon na kayong kasal, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring silbi. Kahit isang apo, hindi mo maibigay sa akin. Baog. Ang salitang yon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Amihan. Napayuko na lamang siya at nagsimulang ligpitin ang mga pinagkainan. Kinalaunan, habang pinaplansa niya ang suit ni Leonardo, may nahulog mula sa bulsa nito. Isang nakatuping resibo. Dinampot niya ito at binuklat. Mula sa isang kilalang tindahan ng alahas, isang diamond ring, at ang halaga, mahigit 200,000 piso. Sa ilalim may nakasulat na pangalan, Selena. Sino si Selena? Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Agad niyang hinalughog ang mga gamit ng asawa. Sa ilalim ng drawer ng mga medyas nito, nakita niya ang isang maliit na kahon na nababalutan ng itim na pelus. At iyon na nga ang hawak niya ngayon, ang kahon na walang laman. Ang patunay ng isang pagtataksil na naganap sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi siya iiyak. Kailangan niyang makausap si Leonardo. Kailangan niyang marinig mula rito ang katotohanan. Dala ang tray na may lamang kape para may idahilan. Naglakad siya papunta sa study room kung saan alam niyang nagtatrabaho ang asawa. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto,
narinig niya ang boses ni Doña Corazon. Bahagya lamang nakasara ang pinto. "Sigurado ka na ba sa plano, anak?" tanong ng matanda. "Oo, ma. Kailangan na nating gawin ito. Malaki ang utang ko." Sagot ni Leonardo. Ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan, malamig at desidido. "Paano kung pumalya? Hindi ito papalpak. Nakausap ko na si Tonyo, ang mekaniko. Isang maliit na ayos lang sa preno ng sasakyan niya. Magmumukha itong aksidente. Walang makakaalam." Nabitawan ni Amihan ang hawak na tray. Napako siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang preno ng sasakyan niya? Pagkatapos, pagpapatuloy ni Leonardo, makukuha na natin ang 200 milyong piso mula sa kanyang life insurance. Magsisimula tayo ulit. Ako, ikaw, at si Selena. 200 milyon. Iyon pala ang halaga ng buhay niya. Ang tibok ng puso ni Amihan ay tila huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang asawang pinagsilbihan niya ng 10 taon, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay may planong patayin siya, kasama pa ang sarili nitong ina. Sa sobrang gulat at sakit, nanghina ang kanyang mga tuhod at nabitawan niya ang hawak na tray. Isang malakas na kalabog ng nabasag na tasa at bumagsak na metal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Agad na tumigil ang usapan sa loob. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Sina Leonardo at Doña Corazon ay nakatayo roon, nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Ang mga mata ni Leonardo ay malamig. Iyon ang unang nakita ni Amihan sa gitna ng mga nagkalat na bubog sa sahig. Walang pag-aalala, walang awa, tanging pagkagulat at isang kislap ng inis. Bago pa man siya makapagsalita, bago pa man makita ng mga ito ang takot na gumuguhit sa kanyang mukha, kumilos ang kanyang katawan. Isang desisyon na hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na nais mabuhay. Aray, daing niya, sinadya niyang ibagsak ang sarili sa sahig. Hinawakan ng kanyang bukong-bukong na para bang doon nanggaling ang problema. Nadulas po ako, ang basa pala ng sahig. Ang pag-arte ay naging totoo. Ang sakit sa kanyang puso ay lumabas bilang mga luha sa kanyang mga mata. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Doña Corazon. Mula sa pagkabigla, naging pagkainis. "Tanga-tanga ka kasi. Tingnan mo ang ginawa mo. Puro bubog. Baka makasugat pa yan sa apo kung hindi mo maibigay-bigay." Lumapit si Leonardo at marahang siyang itinayo. "Okay ka lang, mahal?" tanong nito. Ang boses ay malambing, pero ang pagkakahawak sa kanyang braso ay mahigpit at walang init. Naramdaman ni Amihan ang panginginig ng buong katawan niya sa ilalim ng mga daliri nito. Ang kamay na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ang kamay na ring nagpaplano ng kanyang kamatayan. "O okay lang ako," pautal-utal niyang sagot. "Pasensya na po. Lilinisin ko po kaagad." "Wag na. Ipatawag mo na lang si Yaya Flor," utos ni Leonardo, at tinalikuran na siya para bumalik sa study room. "Mag-ingat ka sa susunod." Isinara nito ang pinto. Naiwan si Amihan sa labas, nakatayo sa gitna ng kalat na siya mismo ang gumawa. Ang bawat salita ay isang patalim. "Mag-ingat ka sa susunod." Isang babala. Gabi. Nakahiga si Amihan sa kanilang kama, nakatalikod kay Leonardo. Pinakikiramdaman niya ang bawat paghinga nito. Dati, ang tunog na iyon ay musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na ligtas ito sa kanyang tabi. Ngayon, ang bawat paghinga nito ay parang isang bulong ng kamatayan. Hindi siya makatulog. Paano siya makakatulog katabi ang isang halimaw na nagbabalat kayong kanyang asawa? Ang bawat pag-ikot nito sa kama ay nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Ang bawat paghaplos ng hangin mula sa paghinga nito sa kanyang batok ay parang isang malamig na hininga mula sa kamatayan. Dahan-dahan,
Muling sumariwa sa kanyang isipan ang narinig niya kanina. Isang maliit na ayos lang sa preno ng sasakyan niya. Magmumuka itong aksidente. Makukuha na natin ang 200 milyong piso. Ako, ikaw, at si Selena. Selena, ang pangalang nakasulat sa resibo. Ang babaeng pagbibigyan ng sing-sing na para dapat sa kanya. Ang babaeng papalit sa kanyang pwesto kapag siya ay isa ng malamig na bangkay. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak, tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi at nababasa ang unan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang lahat ng sakit at pagtitiis sa loob ng 10 taon ay bumalik na parang isang alon. Ang masasakit na salita ni Doña Corazon, ang malamig na pakikitungo ni Leonardo, ang pangarap niyang magkaanak na hindi natupad. Ibinigay niya ang lahat, pero ang lahat ay kulang pa rin. Ang kapalit ng kanyang pagmamahal at sakripisyo ay isang sentensya ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng agos ng kanyang mga luha, isang bagay ang biglang nagbago. Ang matinding sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Galit. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Minulat niya ang kanyang mga mata sa dilim. Hindi. Hindi siya papayag na maging biktima lamang. Hindi siya papayag na ang katapusan ng kanyang kwento ay isang aksidente sa kalsada. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya ito sa kanila. Pero paano? Nag-iisa lang siya. Kailangan niya ng tulong. Hindi siya pwedeng pumunta sa pulis. Anong sasabihin niya? Na narinig niya ang plano ng kanyang asawa? Tatawanan lang siya. Sasabihin nilang guni-guni lang ng isang asawang nagseselos. Kailangan niya ng isang taong makikinig. Isang taong maniniwala sa kanya. Isang taong matalino. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, sa isang sulok na matagal na niyang kinalimutan, may isang pangalan na lumitaw. Mateo Cruz, ang dati niyang kaibigan noong kolehiyo. Isang mabait at tahimik na lalaki na palaging handang tumulong. Ang huling balita niya, isa na itong magaling na abogado. Dahan-dahan at sa paraang hindi gagawa ng kahit anong ingay, bumangon si Amihan mula sa kama. Tipto siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Nagtago siya sa library sa ibaba. Isinara ang pinto ng walang tunog. Binuksan niya ang isang luma at maalikabok na baul kung saan nakatago ang kanyang mga gamit noong dalaga pa siya. Kinuha niya ang kanyang lumang slam book. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang mga pahina hanggang sa makita niya ang isinulat nito. Mateo Cruz, ambition, to be a lawyer for the defenseless. At sa ilalim, ang numero ng telepono nito, luma. Hindi niya alam kung ito pa rin ang gamit nito, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa liwanag ng screen nito, itinipa niya ang mga numero. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. Isang ring, 2, 3, 4. Nawawala na siya ng pag-asa nang biglang may sumagot sa kabilang linya. Isang boses ng lalaking inaantok. Hello? Nanuyo ang lalamunan ni Amihan. Mateo? Natahimik ang kabilang linya. Sino to? Si Amihan to. Bulong niya. Halos hindi na lumabas ang kanyang boses. Si Amihan, yung dati mong kaklase. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Amihan ay ibababa na nito ang telepono. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita itong muli. Mas malinaw na ngayon ang boses. Amihan, anong nangyari? It's almost 2 in the morning. Huminga ng malalim si Amihan. Pinipigilan ang hikbi na nagbabantang kumawala. Kailangan ko ng tulong mo. Isang saglit na katahimikan ulit. Pagkatapos, ang boses ni Mateo ay naging seryoso at puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Ang napiling tagpuan ni Mateo ay isang maliit na kapihan
Sa gilid ng isang di gaanong mataong kalye, bukas 24 oras, madilim sa loob, at iilan lamang ang tao. Perpekto para sa isang lihim na usapan. Pagdating ni Amihan, nakita niya agad si Mateo sa isang sulok, nakatalikod sa pinto. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas. Pero kahit sa likod pa lang, alam niyang si Mateo iyon. Ang balikat na dating payat ay medyo lumapad na ngayon at ang buhok na dati medyo magulo ay maayos ng gupit. Umupo si Amihan sa silyang nasa harapan niya. Nang mag-angat ito ng tingin, nakikita niya ang gulat sa mga mata nito. "Amihan," sabi nito sa mahinang boses. "Salamat at dumating ka." Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tinitigan lang ni Amihan ang lalaking kaharap niya. Ang mukha ni Mateo ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita mula sa sariling asawa. At dahil doon, ang lahat ng katatagan na inipon niya magdamag ay biglang gumuho. Nagsimula siyang umiyak, hindi isang marangyang pag-iyak, kundi isang tahimik at basag na paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Shh, okay lang," sabi ni Mateo. Iniabot sa kanya ang isang panyo. "Huminga ka ng malalim. Nandito ako." Kinuwento ni Amihan ang lahat. Ang malamig na umaga ng kanilang anibersaryo, ang resibo ng singsing, ang pangalang Selena, ang kahon na walang laman, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang usapan na narinig niya sa study room. Plano nila. Hirap na hirap si Amihan sa pagsasalita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang preno ng sasakyan ko, para sa insurance." Habang nagsasalita si Amihan, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat, tapos ay nanggalit na hindi maikukubli. Nakita ni Amihan ang pagkunot ng noo nito at ang pagkuyom ng kamao nito sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Amihan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. "Mga demonyo sila," unang sinabi ni Mateo. Ang boses ay mariin at puno ng galit. "Pulis! Kailangan na nating itawag sa pulis. Ngayon din. This is conspiracy to commit murder, Amihan." Umiling si Amihan. Pinupunasan ng kanyang mga luha. "Hindi, Mateo. Hindi pa ngayon." "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Mateo. "Nasa panganib ang buhay mo. Kung pupunta ako sa pulis ngayon, anong ebidensya ko? Sasabihin kong narinig ko sila? Itatanggi lang nila ang lahat. Lalabas pa akong sinungaling, isang asawang nagseselos na gumagawa ng kwento." Tumingin si Amihan ng diretso sa mga mata ni Mateo at sa unang pagkakataon, nakita nito ang isang bagong apoy sa loob niya. Isang apoy na hindi pa nito nakikita dati. "Hindi sapat na makulong lang sila, Mateo," sabi niya. "Ang boses ay matatag na ngayon. Gusto kong maramdaman nila ang mawala ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat pangarap, ang bahay na tinuring kong impyerno. Lahat." Natigilan si Mateo. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Amihan. Hindi na ito ang babaeng iiyak na lamang sa isang sulok. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang taong handang lumaban. "Delikado ang gusto mong mangyari, Amihan," babala niya. "Mas delikado kung wala akong gagawin." Sagot niya. "Tulungan mo ako, Mateo. Bilang abogado mo, bilang kaibigan mo." Huminga ng malalim si Mateo. Tila tinitimbang ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. "Sige, pero sa isang kondisyon. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Walang padalos-dalos na desisyon. Maliwanag?" Tumango si Amihan. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman niyang may pag-asa. "Ano ang unang hakbang?" tanong niya. Sumandal si Mateo sa kanyang upuan. "Ang pinakamahirap sa lahat," seryoso niyang sabi.
Kailangan mong bumalik sa bahay na yon at kailangan mong umarte na parang walang nangyari, na parang ikaw pa rin ang dating amihan na kilala nila. Ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Kaya mo ba? Ang pag-uwi sa bahay na yon ay parang pagpasok muli sa kulungan ng leon. Pero alam niyang ito ang kailangan. Tumango siya. Kaya ko. Pagbalik ni amihan sa bahay, naramdaman niya ang bawat sulok nito na tila isang entablado. Isa siyang artista ngayon at ang kanyang buhay ang nakataya. Naabutan niya si Doña Corazon sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Nag-angat ito ng tingin. Saan ka galing? Nag-almusal ka na ba sa labas kasama ng kung sino-sinong lalaki? Sa halip na masaktan, huminga ng malalim si amihan at ngumiti. Namalengke lang po ako, ma'am. Naisip ko pong ipagluto kayo ng paborito ninyong sinigang para sa tanghalian. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng biyenan. Pumasok siya sa kusina at nagsimulang maghanda. Maya-maya pa, pumasok si Leonardo. Amihan, sabi nito. Humarap siya. Dala ang pinakamatamis na ngiti na kaya niyang ibigay. Sir Leonardo, pasensya ka na pala kaninang umaga. Naging emosyonal lang siguro ako dahil anibersaryo natin. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. Okay lang, naiintindihan ko. Pero alam ni amihan ang totoo. Naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Nang hapon na yon, habang nagpapahinga siya sa sala, lumapit sa kanya si Doña Corazon. May dala itong isang baso ng orange juice. "Oh, heto," sabi nito sa isang boses na hindi niya inaasahan na marinig. Halos may lambing. "Mukhang pagod na pagod ka. Uminom ka nito. Pampalakas." Kinuha ni amihan ang baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Ngumiti siya. "Salamat po." Itinaas niya ang baso, handa nang uminom. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw na parang isang alarmang hindi tumitigil. May lason kaya ito? Mula sa kanyang study room, pinanood ni Leonardo si amihan na nag-aayos ng mga halaman sa hardin. Ngumingiti ito habang dinidiligan ang mga bulaklak. Ang nangiting iyon. Dati, ang ngiting iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinakasalan. Simpleng ganda, simpleng kaligayahan. Ngayon, ang ngiting iyon ay nagpapaalala lamang sa kanya kung gaano sila kaiba sa isa't isa. Siya nangangarap ng mas malaki. Siya nais makipagsabayan sa mga elitista. Samantalang si amihan, kontento na sa pagiging isang simpleng may bahay. Nakita niya ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Matapos ang insidente sa pasilyo, bigla itong naging masunurin at malambing. Marahil ay nakonsensya, naisip ni Leonardo, o marahil ay natakot lang na baka iwan niya ito. Ganoon naman si amihan, emosyonal, madaling basahin. Ang pagbibigay ng kanyang ina ng juice, kanina, ay isang magandang palabas. Alam ni Leonardo na hindi ganoon kababaw mag-isip si Doña Corazon para maglagay ng lason sa inumin. Ang kanilang plano ay mas malinis, mas matalino. Isang plano na mag-iiwan sa kanila ng yaman at kalayaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang numero na hindi nakarehistro, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. "Nasaan na ang pera ko, Leonardo?" Isang magaspang na boses ang bumanat mula sa kabilang linya. Si Boss Tiger, ang taong nagpautang sa kanya ng 10 milyon para sa kanyang mga nalugi sa sugal. "Boss, malapit na," nanginginig na sagot ni Leonardo. "Bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon." "Panahon?" Tumawa ang lalaki, isang tawang nakakakilabot. "1 linggo. Kapag wala pa ang pera ko sa loob ng 1 linggo, baka isang umaga ay madatnan mo na lang ang nanay mo na walang daliri. Naiintindihan mo ba?" Click, ibinaba na ang tawag. Napahawak si Leonardo sa kanyang sentido. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. 10 milyon. At ngayon, 1 linggo na lang ang palugit. Kinailangan niyang makausap si Selena.
ang tanging taong nakakapagpakalma sa kanya. Nagpaalam siyang may pupuntahang kliyente at nagmaneho papunta sa isang mamahaling kondominium sa Makati. Ito ang pugad nila. Ang lugar kung saan malaya siyang maging siya. Pagbukas ng pinto, isang matamis na halik mula kay Selena ang sumalubong sa kanya. Ang bango ng pabango nito, ang lambot ng kanyang balat, ang lahat ng ito ay kabaligtaran ng simpleng si Amihan. "Babe, na-miss kita," sabi ni Selena. Niyakap siya ng mahigpit. "Kumusta na? May balita na ba?" "Malapit na," sabi ni Leonardo. Hinahaplos ang buhok nito. "Pero kailangan nating bilisan. Nagbigay na ng ultimatum ang pinagkakautangan ko." Humiwalay sa yakap si Selena at tiningnan siya ng may pagkabahala. "So kailan pa?" "Leonardo, hindi habang buhay ay kaya kong magtago. Nakita mo naman ang singsing na binili mo para sa akin. Hindi ko man lang maisuot sa labas." Lumapit si Leonardo sa bintana. Tanaw ang mga nagtataas ang gusali ng syudad. Ito ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi ang buhay na amoy isda at bulaklak sa bahay nila. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "This week, mangyayari na ngayong linggo." Ang singsing na yon. Sayang lang kung sa manhid na daliri ni Amihan yon mapupunta. Nararapat yon kay Selena. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Ang mukha ni Doña Corazon ay seryoso. Tila alam na nito na may problema. Tumawag si Boss Tiger. Pag-amin ni Leonardo, "1 linggo na lang ang binigay sa atin." Tumayo si Doña Corazon. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa determinasyon. Walang takot. Tanging isang malamig na kalkulasyon. "Kung ganoon, wala na tayong dapat panghintayin," sabi ng matanda. "Kailangan na nating ituloy ang plano sa lalong madaling panahon. Bukas, tawagan mo na si Tonyo." Tumingin si Leonardo sa kanyang ina at nakita niya ang sarili niyang determinasyon sa mga mata nito. "Ito na. Wala nang atrasan. Hindi na tayo pwedeng maghintay, ma." Sa kabilang banda ng sala, sa isang madilim na sulok, si Yaya Flor ay nagpupunas ng mga muebles. Huminto ang kanyang kamay sa ere nang marinig ang huling sinabi ni Leonardo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napatigil siya sa paggalaw, hawak ang basahan, nakatago sa dilim. Ang payo ni Mateo ay malinaw. Kailangan nila ng matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi maitatanggi sa korte. Isang recording. "Kailangan mong mahuli. Sa bibig nila ang plano, Amihan," sabi ni Mateo sa telepono. "Pero mag-iingat ka. Huwag mong ipahalata. Hintayin mo ang tamang tiyempo, ang tamang tiyempo." Iyon ang nasa isip ni Amihan habang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Leonardo. Napansin niyang madalas itong balisa. Palaging nakatingin sa cellphone at mas naging madalas ang pag-alis-alis nito. Palaging may dahilan na importanteng meeting. Naramdaman ni Amihan na bumibilis na ang mga pangyayari. Kailangan na niyang kumilos. Isang hapon, nagpaalam ulit si Leonardo na may ka-meeting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtiwala si Amihan. 1 oras bago ang nakaschedule na meeting, tumawag siya para magpabook ng taxi. Hindi niya gagamitin ang sarili niyang sasakyan. Masyadong mapapansin. Nagsuot siya ng simpleng damit, malaking sunglasses, at isang scarf para takpan ang kalahati ng kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Isa siyang estranghero. Isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Sinundan ng taxi ang makinang nasasakyan ni Leonardo mula sa isang ligtas na distansya. Ang puso ni Amihan ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang madidiskubre niya? Handa ba siya para dito? Huminto ang sasakyan ni Leonardo sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Hindi ito mukhang lugar para sa isang business meeting. Bumaba si Leonardo at sa kanyang kilos may isang pananabik na hindi maikukubli. Ilang minuto pa, isang babae ang dumating.
Maputi, matangkad, nakasuot ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang perpektong katawan. Agad nang ngumiti si Leonardo, isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Amihan. Sinalubong niya ang babae ng isang mabilis ngunit mapusok na halik sa labi. Siya na nga, si Selena. Mula sa loob ng taxi, pinanood ni Amihan ang lahat, bawat hawak, bawat ngiti, bawat tingin. Ang sakit ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong katawan, mas matindi pa kaysa sa una. Niyang pagkadiskubre sa kataksilan. Ang makita ito ng harapan ay ibang klase ng impyerno. Pumasok sila sa loob ng restaurant. Nagbayad si Amihan sa taxi at bumaba. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, pero sinundan niya ang mga ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa restaurant at umupo sa isang mesa sa likurang bahagi, sa isang lugar na natatakpan ng isang malaking halaman. Mula doon, tanaw niya sila, pero hindi siya madaling makita. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawa, nagtatawanan. Maya-maya, nakita ni Amihan na may kinuha si Selena sa kanyang bag. Ang kanyang cellphone. Inilapag niya ito sa mesa. Pero bago niya ito ilapag, nakita ni Amihan ang isang mabilis na pagpindot ng daliri nito sa screen. Isang pamilyar na icon ang lumitaw saglit. Ang icon ng voice recorder. Nagre-record si Selena. Nag-uusap sila. Hindi marinig ni Amihan ang lahat, pero sapat na ang mga salitang nahagip niya. "Isang linggo?" sabi ni Leonardo. "Siguraduhin mong malinis, babe." Sagot ni Selena. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. "Ang pera. Kailangang matransfer agad sa account na binigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng aksidente, wala nang makakahadlang sa atin." Napatakip si Amihan sa kanyang bibig para pigilan ang isang gasp. Hindi lang niya narinig ang kumpirmasyon ng plano mula mismo kay Leonardo, kundi nadiskubre niya ang isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Si Selena ay hindi lang isang hamak na kabit. Hindi lang siya naghihintay na anurin ng agos. Siya ay aktibong kasabwat. At sa pagre-record niya ng usapan, malinaw na may sarili siyang plano. Hindi siya nagtitiwala kay Leonardo. Ginagamit niya ang usapan bilang isang insurance. Isang sandata na pwede niyang gamitin laban kay Leonardo kapag nakuha na nila ang pera. Isang ahas na nag-aalaga ng isa pang ahas sa kanyang tabi. Biglang naramdaman ni Amihan ang matinding panlalamig. Ang sitwasyon ay mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang dalawa ang kalaban niya, 3 sila. At ang pangatlo ay tila mas tuso pa kaysa sa 2 una. Kailangan niyang makaalis doon. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya maiwasang lumingon. Nakita niya si Selena na nakangiti kay Leonardo, isang nangiting matamis at puno ng pangako. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang parehong lamig at kalkulasyon na nakikita niya sa mga mata ni Doña Corazon. Paglabas niya ng restaurant, sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang plano niya ay kailangang magbago. Hindi na ito simpleng pagganti. Isa na itong survival. Kailangan niyang malampasan sa talino hindi lang ang kanyang asawa at biyenan, kundi pati na rin ang babaeng nagpaplanong ipahamak din ang mga ito. Kinaumagahan, habang si Amihan ay nagwawalis sa bakuran, tahimik na lumapit sa kanya si Yaya Flor, ang matandang kasambahay na 10 taon nang nagsisilbi sa pamilya. Palagi itong mabait sa kanya, ngunit palagi ring may takot sa mga mata, lalo na kapag nasa paligid si Doña Corazon. "Ma'am Amihan," bulong nito, inilagay ang isang maliit at nakatiklop na papel sa kamay ni Amihan kasabay ng pag-abot ng pandakot. "Napulot ko po sa ilalim ng sofa, sa study room. Baka importante." Bago pa man makapagpasalamat si Amihan, mabilis na itong tumalikod at nagpatuloy sa kanyang ginagawa.
na para bang walang nangyari. Binuksan ni Amihan ang papel. Sa loob, isang SIM card. Naintindihan niya agad. Ito na marahil ang tinutukoy ni Leonardo. Ang utang. Pumasok siya sa kanyang silid at inilagay ang SIM card sa isang lumang telepono. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang mga mensahe. Tiger, 1 linggo, Leonardo, o kaluluwa ng nanay mo ang kapalit, Ingo. Tiger, wag mo akong subukan. Alam ko kung saan kayo nakatira. Ngayon, may hawak na siyang alas. Isang alas na gagamitin niya para mapuwersa silang ilabas ang lahat ng kanilang itinatagong dumi. Huminga siya ng malalim. Oras na para sa pinakamalaking pag-arte ng kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, hinintay niyang magkasama sa sala sina Leonardo at Doña Corazon. Dala ang telepono sa kanyang bulsa, pinindot niya ang record button. Pagkatapos, pumasok siya sa sala. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pekeng luha. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang telepono na may SIM card. Leonardo! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panginginig at hinanakit. Napatingin ang mag-ina sa kanya. Gulat na gulat. Ano na naman ito, Amihan? Inis na tanong ni Leonardo. Ito. Ano ito? Hagulgol niya. Iwinawasiwas ang telepono. Sino si Tiger? At bakit may utang kang 10 milyon? Bakit may mga death threats sa teleponong ito na natagpuan ko? Namutla si Leonardo. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi alam ang sasabihin. Paano mo nalaman yan? Hindi na yan mahalaga. Sigaw ni Amihan. Tuluyan ng gumanap bilang isang asawang desperada. 10 taon akong nagtiis sa hirap sa tabi mo. Nagtipid ako sa lahat ng bagay para lang makapag-ipon tayo. Tapos malalaman ko na isinugal mo lang pala ang lahat? Anong gagawin natin ngayon? Paano natin babayaran ito? Tumayo si Doña Corazon. Ang mukha ay puno ng galit. Tumigil ka sa pag-iiskandalo mo. Pera lang yan. Pera lang? Buhay na natin ang pinag-uusapan dito. Lalo pang nilakasan ni Amihan ang kanyang pag-iyak. Ibebenta mo ba ako para mabayaran yan, Leonardo? Yun ba ang plano mo? Doon na sumabog si Leonardo. Oo, may utang ako. At oo, kailangan natin ng pera. Pero hindi mo kailangang makialam dito dahil wala ka namang silbi. Walang silbi? Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, wala akong silbi? Tama ang anak ko, sigaw ni Doña Corazon. Lumapit ito sa kanya at dinuro siya. Wala kang silbi, isa kang palamunin. Isang baog na babae na walang naidulot kundi kamalasan. Pero alam mo kung ano, kahit sa huli, magkakaroon ka rin ng pakinabang. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Amihan. Ang takot sa kanyang boses ay kalahating totoo, kalahating pag-arte. At doon na ibinigay ni Doña Corazon ang kanyang pinakahihintay. Sa sobrang galit at pagmamataas, hindi na nito napigilan ng bibig. Oo, gagawin namin ang lahat para sa kinabukasan niya, para mabayaran ang utang niya at para makapagsimula siyang muli kasama ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Itinulak siya nito ng bahagya. Ang preno ng sasakyan mo ang katapusan mo at ang 200 milyong piso mula sa insurance mo ang magiging simula namin. Naintindihan mo? Napatakip si Amihan sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Naitulak siya ni Leonardo palayo. Umakyat ka na sa kwarto mo at huwag ka nang magpakita sa amin. Sigaw nito. Tumakbo si Amihan paakyat sa hagdan. Ang mga hagulgol niya ay umaling-awngaw sa buong bahay. Isinara niya ang pinto ng kanilang silid at nilak ito. Sumandal siya sa pinto. Ang kanyang likod ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Ang pulang ilaw na nag-i-indicate ng recording ay kumukurap-kurap pa rin.
Ngumiti si Amihan sa gitna ng kanyang mga peking luha. Nasa kanya na ang pangungumpisal, nasa kanya na ang sandata, isa na lang ang kulang. Ang pirma ni Leonardo. Kinabukasan, lumabas si Amihan sa kanyang silid na namumugugto ang mga mata. Hindi siya nagsalita buong umaga. Isang perpektong larawan ng isang asawang wasak ang puso at sumuko na sa katotohanan. Pinanood niya sina Leonardo at Doña Corazon na nag-uusap ng pabulong, puno ng pag-aalala ang mga mukha, hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang planong nabuko na. Alam ni Amihan na sa puntong ito, mas lalo silang naging desperado at ang desperasyon ang magiging pain niya. Nang araw na yon, lihim siyang nakipagkita ulit kay Mateo sa opisina nito. Isang modernong opisina na may tanawin ng buong syudad, malayo sa maliit na kapihan kung saan sila unang nag-usap. Nakuha mo? Ito ang unang tanong ni Mateo. Hindi man lang nag-abalang mag-hello. Tahimik na inilapag ni Amihan ang telepono sa mesa. Pinindot niya ang play. Ang buong opisina ni Mateo ay napuno ng sigawan at pag-amin mula sa recording. Ang bawat salita ni Doña Corazon ay parang isang martilyong pumupukpok. Ang preno ng sasakyan mo ang katapusan mo. Nang matapos ang recording, sumandal si Mateo sa kanyang upuan, napabuntong hininga. Ito na. Hawak na natin sila. Pwede na tayong pumunta sa pulis. Hindi pa. Matatag na sabi ni Amihan. Kailangan ko munang makuha ang para sa akin. Ang 10 taon ng buhay ko na sinayang nila. Ang bahay na yon. Naiintindihan ni Mateo ang nararamdaman niya. Nakita niya sa mga mata ni Amihan, hindi lang ang pagnanais na maghiganti, kundi ang pangangailangang makapagsimula muli. Okay, sabi ni Mateo. Binuksan ang isang folder sa kanyang mesa. Kung ganoon, handa na ang pangalawang bahagi ng plano. Inilatag niya ang isang makapal na dokumento. Sa unang tingin, mukha itong isang tipikal na application form para sa isang housing loan. May logo ng bangko, mga kolum na kailangang punan, at mga pahina ng terms and conditions. Isang obra maestra, sabi ni Mateo na may bahid ng ngiti. Ang bawat pahina, mula sa una hanggang sa pangalawa sa huli, ay isang perpektong kopya ng loan application. Ngunit ang pinakahuling pahina, itinuro niya ang pahina kung saan ilalagay ang pirma. Hindi ito loan agreement. Ito ay isang deed of absolute sale. Isang kontrata na nagsasali ng pagmamay-ari ng bahay ninyo sa isang bagong pangalan. Ang pangalan mo noong dalaga ka pa. Tinitigan ni Amihan ang dokumento. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na ang sandata na tatapos sa lahat. Paano kung basahin niya ng maigi? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Hindi niya babasahin. Kumpiyansang sabi ni Mateo. Desperado na siya at aasa siya sa'yo. Ikaw ang ihaharap niya bilang solusyon sa problema nila. Kailangan mo lang siyang bigyan ng tamang kwento. Gabi na nang umuwi si Amihan, dala-dala niya ang folder na parang isang bombang sasabog anumang oras. Naabutan niya si Leonardo sa study room, nakasabunot sa sariling buhok. Lumapit si Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Leonardo, mahina niyang sabi. Nag-angat ito ng tingin. Ang muka ay pagod at puno ng problema. Ano na naman? Patawarin mo ako sa inasal ko kagabi. Sabi niya, inilapag ang folder sa mesa. Nagulat lang ako. Pero naisip ko pamilya pa rin tayo. Ayokong mapahamak ka. Ayokong makulong ka. Kumunot ang noo ni Leonardo, naguguluhan. Gumawa ako ng paraan. Pagpapatuloy ni Amihan. Nakausap ko ang manager sa bangko kung saan ako nagtatrabaho dati. Sabi niya, dahil sa maganda kong record, pwede niya tayong tulungang makakuha ng malaking loan. Gagamitin nating collateral ang bahay. Sapat na ito para bayaran ang utang mo at may matitira pa para makapagsimula tayo ulit. Ang mga mata ni Leonardo ay dahan-dahang nanlaki.
Tila isang anghel ang bumaba mula sa langit para bigyan siya ng solusyon. Totoo ba yan? Oo, sabi ni amihan. Itinulak ang folder palapit sa kanya. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan ko lang ng pirma mo sa lahat ng pahinang ito para ma-process na bukas din. Dinampot ni Leonardo ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa mga unang pahina. Nakita niya ang logo ng bangko. Nakita niya ang mga salitang loan application. Hindi na siya nagabala pang basahin ang mga maliliit na letra. Ang nasa isip niya lang ay ang 10 milyon at ang pagbabanta ni Boss Tiger. Binuklat niya ang mga pahina isa-isa. Bawat pahina ay mukhang lehitimo. Huminto siya sa huling pahina kung saan may linya para sa kanyang pirma. Tumingin siya kay amihan. Isang tingin ng pagdududa ang gumuhit sa kanyang muka. Sigurado ka ba rito, amihan? Napigil ni amihan ang kanyang paghinga. Ito na ang sandali ng katotohanan. Oo, Leonardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Para to sa atin. Para sa kinabukasan natin. Itinaas ni Leonardo ang ballpen. Handa nang pumirma. Ang dulo ng ballpen ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa papel. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang malakas at nakakabinging ringtone na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Nakita ni amihan ang pangalan sa screen. Boss Tiger. Tila nagyelo ang oras sa loob ng study room. Ang tunog ng nagriring na cellphone ay parang isang sirena na nagbababala ng paparating na panganib. Agad na itinabi ni Leonardo ang ballpen at sinagot ang tawag. Boss? Mula sa kinatatayuan ni amihan, kahit hindi niya naririnig ang sinasabi sa kabilang linya, kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ni Leonardo. Ang kaunting pag-asa na kanina'y sumilay ay biglang napalitan ng purong takot. Namutla ito at ang mga butil ng pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Oo po, boss. Naiintindihan ko. Bukas na bukas. Nanginginig na, sabi ni Leonardo sa telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang tawag. Hindi siya tumingin kay amihan. Tumingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. Leonardo, anong sabi? Mahinang tanong ni amihan. Pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Leonardo. Tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang loan. Masyadong matagal ang proseso niyan, amihan. Ang sabi sa tawag, kailangan nila ang pera bukas. Hindi pwedeng sa susunod na araw. Bukas ng umaga. Pero sabi ng manager, mabilis lang daw ito. Pagsisinungaling ni amihan, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang perpektong plano niya ay nagsisimulang magkalamat. Biglang ibinalibag ni Leonardo ang mga papel ng pekeng pautang sa mesa. Hindi tayo pwedeng umasa dyan. Masyadong mapanganib. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Mukha siyang isang hayop na nakulong sa isang hawla. May ibang paraan, sabi niya. Tila kinukumbinsi ang sarili. Tumingin siya kay amihan at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay may ibang kislap. Isang kislap ng desperasyon na handang kumapit sa kahit anong bagay. May nakausap akong ahente kahapon. Sabi niya, may buyer siya para sa bahay. Isang cash buyer. Kayang-kaya niyang ibigay ang bayad bukas na bukas din. Ang mga salita niya ay parang isang suntok sa sikmura ni amihan. Kung maibebenta ang bahay sa iba, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang kanyang alas, ang kanyang paghihiganti. Ibebenta mo ang bahay? Hindi makapaniwalang tanong ni amihan. Oo, wala na tayong ibang pagpipilian, sigaw ni Leonardo. Bukas ng umaga, aalisin natin ang mga importanteng gamit. Kailangan nating lisanin ang bahay na to. Maghanap tayo ng maliit na apartment pansamantala. Ang mahalaga ay mabayaran ko
Si Boss Tiger. Pero Leonardo, ang mga alaala natin dito, pag-arte ni Amihan, sinusubukang bumili ng oras, sinusubukang mag-isip. Ang utak niya ay tumatakbo ng 1,000 milya kada oras. Wala akong pakialam sa mga alaala. Putol nito sa kanya. Buhay ko ang nakataya dito, Amihan. Buhay natin. Kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon. Kailangan niyang gamitin ang desperasyon nito laban sa kanya. Lumapit si Amihan kay Leonardo. Hinawakan niya ang mga kamay nito na malamig at basang-basa sa pawis. Tumingin siya sa mga mata nito. Sinubukang ipakita ang lahat ng sinseridad na kaya niya. Leonardo, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Isang ahente? Isang cash buyer na bigla na lang sumulpot? Hindi ka ba nagdududa? Paano kung scam yan? Paano kung mas malaking problema pa ang idulot niyan? Mga sindikato ang mga yan, Leonardo. Baka lalo lang tayong mabaon. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Leonardo. Tama. Nagdududa na ito. Ang paraan na nahanap ko, pagpapatuloy niya, ay sa bangko. Legal. Ligtas. Sinabi sa akin ng manager, kung pipirmahan mo yan ngayon, dadalhin ko sa kanya bukas ng umaga. Dahil special case tayo, kaya niyang i-release ang pera bago magtanghali. Isang malaking kasinungalingan, pero kailangan niyang sabihin. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sabi niya, pinisil ang mga kamay nito. Mas sigurado ito kaysa sa isang estrangherong bigla na lang gustong bumili ng bahay natin. Magtiwala ka sa akin, Leonardo. Sa huling pagkakataon, hayaan mong tulungan kita. Tinitigan ni Leonardo si Amihan. Sa loob ng ilang sandali, tila nakikita niya ang dating asawa na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ang asawang sunod-sunuran, ang asawang tanga. Pagkatapos, tumingin siya sa mga papel sa mesa. Ang kanyang daan palabas sa utang. Ang kanyang tiket sa kalayaan. Dinampot niyang muli ang ballpen. Sige, sabi niya. Ang boses ay pagod at talunan. Pero kailangan nating gawin ito ngayon din. Nanginginig ang mga kamay ni Leonardo habang nilalagdaan niya ang bawat pahina. Ang tunog ng ballpen sa papel ay tila musika sa pandinig ni Amihan, isang himig ng paglaya. Napanood niya ang bawat stroke, ang bawat kurba ng kanyang pangalan na nagpapatunay sa kanyang pagkatalo at sa kanyang pagtataksil. Ang huling pirma. Tapos na! Bulong ni Leonardo. Tila ba nabunutan ng tinik? Hindi niya alam kung gaano siya nagkamali. Salamat, Leonardo, sabi ni Amihan. Kinuha ang folder. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pasasalamat. Dahil dito, magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, madaling araw pa lang, umalis na si Amihan. Hindi siya nagpaalam. Wala siyang dalang kahit anong maleta. Sa kanyang bag, naroon ang mga dokumentong may pirma ni Leonardo, ang cellphone na may recording, at isang maliit na bag ng mga personal na gamit na mahalaga sa kanya. Isang luma niyang litrato, kasama ang kanyang yumaong mga magulang at isang maliit na rosaryo. Nakatakdang magkita sila ni Mateo sa bangko bago pa man ito magbukas. Ang daan patungo sa bangko ay tila mas mahaba kaysa dati. Bawat segundo ay isang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung magbago ang isip ni Leonardo? Paano kung madiskubre nito ang totoo bago pa siya makakilos? Pero sa bawat paglipas ng metro, lumalakas ang kanyang loob. Wala nang atrasan. Ito na ang huling laban. Pagdating niya sa bangko, naroon na si Mateo, naghihintay. Isang ngiti ang sumalubong sa kanya, isang ngiting nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Kumusta? Nakuha mo? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Inabot ni Amihan ang folder. Oo, pirma na niya. Mabilis na tiningnan ni Mateo ang huling pahina. Perfecto, walang kalaban-laban to. Pumasok sila sa bangko. Ang manager, nadating kasamahan ni Amihan,
ay naghihintay na sa kanila. Sa loob ng ilang oras, pinroseso ang lahat. Ang bahay na 10 taon niyang tinitirhan, ang bahay na punong-puno ng kanyang mga luha at pagtitiis, ay opisyal ng naisalin-salin sa kanyang pangalan, sa pangalan niya bilang Amihan Santos, ang dating amihan bago pa man siya ikasal, at ang 100 milyong piso mula sa bentahan ng ari-arian. Transferred, isang abiso mula sa kanyang bagong bank account ang nag-pop sa kanyang cellphone. Ito ay totoo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng sakit, ay may kapalit. Umalis sila ni Mateo sa bangko. Ang mga mukha ay parehong may ngiti. Ang pera, sabi ni Mateo. Kailangan mong maging maingat. Alam ko, sabi ni Amihan. Hindi ito mawawala. Hindi ito masasayang. Sinabi ni Mateo sa kanya ang direksyon ng kanyang temporary safe house. Isang condominium unit sa labas ng syudad, malayo sa mga pwedeng makakita sa kanya. Nakausap ko na ang pulis, sabi ni Mateo. Hintayin lang nila ang signal mo. Kapag narinig na nila ang recording, kikilos sila. Dumiretso si Amihan sa safe house. Ang unit ay simple, walang mga palamuti. Pero para sa kanya, ito ay isang palasyo, isang lugar kung saan siya ay ligtas, isang lugar kung saan siya ay malaya. Pagdating niya, nag-isa lang siya sa loob ng unit. Huminga siya ng malalim. Naglabas siya ng isang cellphone na binili niya. Hindi nakarehistro. Dito niya ilalagay ang SIM card na ibinigay ni Yaya Flor. Nang gabi na yon, matapos niyang maghapon na mag-isip, kinuha niya ang cellphone na may recording ng pangungumpisal ni Leonardo at Doña Corazon. Pinakinggan niya itong muli. Ang bawat salita ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang sarili, sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na mapupula sa pag-iyak. Ang mga mata niya ngayon ay nagniningning sa determinasyon. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Mateo. Tapos na. Pagkatapos, kinuha niya ang SIM card na may recording at inilagay sa cellphone. Inihanda niya ang ipapadala niyang mensahe para sa pulis. Isang matagal na paghinga. Pinindot niya ang send button. Hindi na siya si Amihan na pipiliting lumaban para sa pagmamahal na hindi totoo. Siya na ngayon si Amihan na lumalaban para sa sarili, para sa kanyang kalayaan. Napakagandang umaga. Nagising si Leonardo na may ngiti sa mga labi. Ang araw na ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Wala ng utang, wala ng amihan, wala ng sagabal. Darating si Tonyo mamaya para ayusin ang sasakyan ni Amihan at pagkatapos, malaya na sila ng kanyang ina. At syempre ni Selena. Bumaba siya sa hapagkainan kung saan abala si Doña Corazon sa pagpaplano ng kanilang bakasyon. Mama, sigurado akong ngayon din ay maproseso na ang loan, sabi ni Leonardo. Puno ng pag-asa. Pagkatapos, diretso na tayo sa airport. Booking na ba ang tickets natin? Oo, anak. First class. Deserve natin to. Sagot ni Doña Corazon, humigop ng kape. Ang ganda ng buhay, di ba? Sa wakas, wala na tayong problema. Biglang tumunog ang cellphone ni Leonardo. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Sino to? Mr. Leonardo de la Vega, ikinalulungkot naming ipaalam na ang lahat ng inyong bank accounts ay ipinatigil na dahil sa isang legal na utos. Biglang nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Ano? Bakit? Anong sinasabi mo? Mayroon ding warrant of arrest na inilabas laban sa inyo at kay Mrs. Doña Corazon de la Vega para sa kasong conspiracy to commit murder at estafa. Nahulog ang cellphone ni Leonardo mula sa kanyang kamay. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ni Doña Corazon. Na-freeze ang accounts natin. Hirap na hirap si Leonardo sa pagsasalita. Warrant of arrest, murder, estafa. Bago pa man siya matapos magsalita, isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sumunod ang mga boses na naguutos.
Pulis! Buksan ang pinto! Napatayo si Leonardo at Doña Corazon. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Nang buksan ang pinto, pumasok ang mga pulis, kasama ang ilang nakasibilyan. Si Mateo ay nakatayo sa likod nila, kalmado at seryoso. Leonardo de la Vega at Doña Corazon de la Vega. Sabi ng isang pulis, ipinakita ang warrant of arrest. Kayo ay inaaresto dahil sa kasong conspiracy to commit murder at estafa. Anong pinagsasabi ninyo? Sigaw ni Doña Corazon, pero ang boses nito ay nanginginig. Wala kaming ginagawang masama. May ebidensya kami, Doña Corazon, sabi ni Mateo. Inilabas ang isang maliit na recording device. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang preno ng sasakyan mo ang katapusan mo. At ang 200 milyong piso mula sa insurance mo ang magiging simula namin. Nagsimulang manginig si Doña Corazon. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang kanyang sariling mga salita ang naghatol sa kanya. Hindi! Sigaw ni Leonardo. Wala kayong karapatang arestuhin kami. Ito ay isang frame-up. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng mga pulis ang kanyang mga kamay at ikinasaan ang posas. Ganito rin ang nangyari kay Doña Corazon. Nasaan si Amihan? Tanong ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Siya ang gumawa nito. Siya ang may pakana. Ngumiti si Mateo. Isang ngiti ng tagumpay. Si Amihan, ligtas na siya at malaya. Habang dinadala palabas ng bahay ang mag-ina, ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan, nanonood. Ang dating marangyang tahanan ay naging tanawin ng kahihiyan. Sa kabilang dako, sa isang high-end hotel sa Makati, si Selena ay naghihintay. Kausap niya sa telepono ang isang kaibigan. Ipinagmamalaki ang kanyang matalinong plano. Tiwala lang, girl. Pag nakuha na ni Leonardo ang pera, ilalabas ko na ang recording ko. Malinis ang trabaho. Ako ang magiging bagong Doña Corazon sa pamilyang yan. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang hotel room. Room service? Pinagbuksan ni Selena ang pinto. Napakagandang umaga. Nagising si Leonardo na may ngiti sa mga labi. Ang araw na ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Wala ng utang. Wala ng amihan, wala ng sagabal. Darating si Tonyo mamaya para ayusin ang sasakyan ni Amihan at pagkatapos, malaya na sila ng kanyang ina. At syempre, ni Selena. Bumaba siya sa hapagkainan kung saan abala si Doña Corazon sa pagpaplano ng kanilang bakasyon. Mama, sigurado akong ngayon din ay maproseso na ang loan, sabi ni Leonardo, puno ng pag-asa. Pagkatapos, diretso na tayo sa airport. Booking na ba ang tickets natin? Oo, anak. First class. Deserve natin to. Sagot ni Doña Corazon, humigop ng kape. Ang ganda ng buhay, di ba? Sa wakas, wala na tayong problema. Biglang tumunog ang cellphone ni Leonardo. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Sino to? Mr. Leonardo de la Vega. Ikinalulungkot naming ipaalam na ang lahat ng inyong bank accounts ay ipinatigil na dahil sa isang legal na utos. Biglang nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Ano? Bakit? Bakit? Anong sinasabi mo? Mayroon ding warrant of arrest na inilabas laban sa inyo at kay Mrs. Doña Corazon de la Vega para sa kasong conspiracy to commit murder at estafa. Nahulog ang cellphone ni Leonardo mula sa kanyang kamay. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ni Doña Corazon. Na-freeze ang accounts natin. Hirap na hirap si Leonardo sa pagsasalita. Warrant of arrest, murder, estafa. Bago pa man siya matapos magsalita, isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sumunod ang mga boses na naguutos. Pulis! Buksan ang pinto! Napatayo si Leonardo at Doña Corazon. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Nang buksan ang pinto, pumasok ang mga pulis, kasama ang ilang nakasibilyan. Si Mateo ay nakatayo sa likod nila, kalmado at seryoso.
Leonardo de la Vega at Doña Corazon de la Vega. Sabi ng isang pulis, ipinakita ang warrant of arrest. Kayo ay inaaresto dahil sa kasong conspiracy to commit murder at estafa. Anong pinagsasabi ninyo? Sigaw ni Doña Corazon, pero ang boses nito ay nanginginig. Wala kaming ginagawang masama. May ebidensya kami, Doña Corazon. Sabi ni Mateo, inilabas ang isang maliit na recording device. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang preno ng sasakyan mo ang katapusan mo at ang 200 milyong piso mula sa insurance mo ang magiging simula namin. Nagsimulang manginig si Doña Corazon. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang kanyang sariling mga salita ang naghatol sa kanya. Hindi, sigaw ni Leonardo. Wala kayong karapatang arestuhin kami. Ito ay isang frame-up. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng mga pulis ang kanyang mga kamay at ikinasa ang posas. Ganito rin ang nangyari kay Doña Corazon. Nasaan si Amihan? Tanong ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Siya ang gumawa nito. Siya ang may pakana. Ngumiti si Mateo. Isang ngiti ng tagumpay. Si Amihan, ligtas na siya at malaya. Habang dinadala palabas ng bahay ang mag-ina, ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan, nanonood. Ang dating maranyang tahanan ay naging tanawin ng kahihiyan. Ang pagbagsak ng mga De La Vega ay mabilis at walang awa. Samantala, sa isang high-end hotel sa Makati, si Selena ay naghihintay. Kausap niya sa telepono ang isang kaibigan, ipinagmamalaki ang kanyang matalinong plano. Tiwala lang, girl. Pag nakuha na ni Leonardo ang pera, ilalabas ko na ang recording ko. Malinis ang trabaho. Ako ang magiging bagong Doña Corazon sa pamilyang yan. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang hotel room. Room service? Pinagbuksan ni Selena ang pinto. Umaasa na ito ay ang breakfast na in-order niya. Ngunit sa halip na isang waiter, 2 pulis ang tumambad sa kanya. Miss Selena Ramos? Tanong ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Isang takot ang biglang sumakop sa kanyang muka. Bakit po? Kayo po ay inaaresto dahil sa kasong extortion at complicity sa conspiracy to commit murder, sabi ng pulis. Mayroon din kaming impormasyon tungkol sa isang recording na hawak ninyo. Pakiabot ito sa amin. Hindi nakakibo si Selena. Ang kanyang matalinong plano ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang tuso niyang laro ay nabunyag din. Ang kanyang sariling sandata ay naging kanyang sariling kalaban. Sa loob ng isang araw, ang lahat ng nagplano ng kapahamakan ni Amihan ay bumagsak. Ang kanilang mga plano ay naging abo. 6 na buwan ang lumipas. Hindi na Amihan de la Vega ang pangalan niya. Si Amihan Santos na siya ngayon at ang kanyang buhay ay ganap ng bago. Ang buhok niya ay maikli na, umaabot lang sa kanyang balikat. Isang simbolo ng pagbabago at paglaya. Hindi na siya nagtatago sa likod ng malalaking salamin o scarf. Ngayon, naglalakad siya ng may buong pagtitiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan at pag-asa. Nakatayo si Amihan sa labas ng kanyang bagong negosyo. Isang maliit, ngunit malinis at makulay na kainan na puno ng mga customers. Ang pangalan ng kanyang kainan ay nakasulat sa isang eleganteng font sa ibabaw ng pintuan, ang ilaw ni Amihan. Ang amoy ng bagong lutong sinigang at inihaw na liempo ay bumalot sa hangin. Masarap, masaya, puno ng buhay. Ito ang kanyang pangarap. Ang pangarap na matagal niyang kinalimutan sa loob ng kanyang nakaraang buhay. Ang simpleng pangarap na magkaroon ng sariling lugar kung saan siya makakapaghanda ng masasarap na pagkain at makakapagpasaya ng mga tao. Lumabas siya para kumuha ng hangin at nakita niya si Mateo na papalapit. May daladalang isang buke ng sariwang bulaklak. Hindi na siya ang striktong abogado na una niyang nakilala
sa muling pagtatagpo nila. Ang kanyang mga mata ay mas maluwag at ang kanyang namnang ngiti ay mas totoo. Kumusta? CEO Amihan, biro ni Mateo, iniabot ang mga bulaklak. Naku Mateo, huwag kang ganyan. Tumawa si Amihan. Abala lang ako. Ikaw? Nagtatrabaho pa rin para sa mga inaapi? Palagi, sagot nito. Pero mas nakakatuwang tingnan ang mga kliyente kong nagtatagumpay. Ang sabi ko sa'yo, Amihan, hindi ka lang basta-basta. Isa kang powerhouse. Tiningnan ni Amihan ang kainan niya. Sa loob, abala ang mga staff. Masarap tingnan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Sinserong sabi ni Amihan. Maraming salamat. Umiling si Mateo. Ginawa mo ang lahat ng iyan. Ako? Naging support system lang. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagpanalo. Naglakad sila ng bahagya sa gilid ng kalye. Maya-maya, itinuro ni Mateo ang isang malaking gusali sa tapat ng kanyang kainan na kasalukuyang ginagawa. May nakasulat na malaking tarpaulin sa harap. Bahay Pag-asa. Isang silungan para sa kababaihan. Tahanan ng pag-asa. Isang kanlungan para sa kababaihan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Mateo, ito ba yung sinasabi mo? Tumango si Mateo. Nagsisimula na ang konstruksyon. Gagamitin natin ang bahagi ng pera mo para matulungan ang mga kababaihang tulad mo, mga biktima ng pang-aabuso, ng pagtataksil. Bibigyan natin sila ng pangalawang pagkakataon. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang kanyang bihag na nakaraan ay ngayon ay nagiging ilaw para sa iba. Ang kanyang sakit ay nagiging pag-asa. Ang ganda, bulong niya. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang nangiti ay malambing at puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinatago. Mas maganda ka, Amihan. Hindi na siya nagabalang sagutin. Hindi na mahalaga ang mga ganitong klase ng papuri. Ang mahalaga ay ang nararamdaman niya ngayon. Kalayaan, kapayapaan, layunin. Lumubog na ang araw at ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang kumislap. Masaya ka na ba, Amihan? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Amihan, isang nangiting totoo at buo. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang mga kulay nito ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Nagsisimula pa lang ako, sabi niya.